Kailangan ko mag-stretching na ng konti, ah. Ayan. Kasama natin si Juancho hanggang 6:30 kaya walang aalis. Susan Juancho, kung magkakaroon kayo ng talent, ano ang i-wish nyo? Talent ko, mas magaling kumanta. Ngayon, lumipad. Ano Para iwas traffic. Ganun ba? Oo. Alam niyo guys, itong susunod natin makikilala, kakaibang talento ang taglay. Pero hindi ito pangkaraniwan. Ang gamit niya ng superpowers, ngipin at bibig lang. Ganon? Ngipin at bibig. Sanang bagay naman kaya niya yan ginagamit, ba? Alamin natin yan sa kwentong inalam ni Mark Salazar. Kapag hinamon mo raw sa pagalingan at palakasan, ang security guard na si Ray, hindi kamao ang gagamitin niyang panlaban, kundi ang kanyang mga ngipin at bibig. Kaya raw nitong bumuhat ng poste ng kuryente, humila ng isang bus, at pumapak ng semento. Sa San Mateo Rizal nakatira ang 41 anyos at binansagang Pinoy Iron Man na si Ray. Kwento niya, teenager pa lang siya nang magsimulang gamitin ang ngipin at bibig sa talento. Sabi ng kuya ko, kung gusto mo mag-boxing, sige, ganitong gawin mo. Mag-jogging ka, magpansimbag ka, katibahin mo yung panga mo kasi yun ang unang targetin ng kalaban mo, yun ang unang tatamaan. Para palakasin daw ang panga, bumubuhat si Ray ng galon ng tubig habang kagat-kagat ito. Hanggang sa nabuo ko na yung puno yung container, tapos dinagdagan ko na ng isa. Hanggang sa naging 4 na yon, may buhat akong dalawa, may kagat din akong dalawa. Nakapagbuhat na siya ng troso, konkretong poste at pati sidecar, hindi niya pinalampas. Mula sa pagbubuhat, ni-level up pa ni Ray ang kanyang kakayahan sa paghila naman ng mga sasakyan. Dream come true raw para kay Ray nang siya'y makahila ng bus na nasa 15,000 kilo ang bigat. Si Ray ayaw pang paawat dahil na-discover naman niya ang kanyang kakaibang panlasa. Napunta naman ako sa mukbang-mukbang ng kagaya ng hollow block, kahoy, simento, apoy. Gawa ng hinamon ako ni Boy Ob na subukan ko daw yung ginagawa niya kung kaya ko. Sa lahat ng namukbang niya, ang pagmuya ng semento raw ang pinaka-extreme. Nung sinubukan ko, ilang araw ko rin pinagaling yung bibig ko, sinalapnis yung gilagid. Ang pamilya ni Ray, suportado man ang paggawa niya ng mga delikadong stunts. Kabado raw sa tuwing magpapakitang gilas siya. Nag-alala na rin kasi baka hindi niya makaya, madisgrasya, ganun. Pinipigilan namin siya na huwag na maghatak ng mga sasakyan. Sabi niya, kaya naman daw niya, kaya hinahayaan na lang namin. Sa pambihirang pagkakataon, nakuha na namin ang pagmumukbang ni Ray ng hollow blocks at coco lumber. Si Ray tuloy-tuloy lang sa pagngata ng hollow blocks. Sinunod naman niya ang coco lumber. Parang fried chicken lang kay Ray ang pagngasab ng kahoy. Una doon sa hollow block, mainit. Kaya dumugo yung labi ko sa gilagid. Mainit yung sa chemical siguro ng semento. Walang problema sa kukulamber. Dapat alam mo na mayroong kondisyon para sa mga taong kumakain ng sari-saring bagay. Ang tawag dito ay paika. Maaaring ang cause nito from studies is lack of vitamins. For some naman, tinitingnan nila ito as something na due to stress, maaaring due to anxiety, or another type of mental health problem. Paliwanag ni Dr. Rifarial, hindi ba ituturing na paika ang ginagawa ni Ray? Mukhang kung hindi naman siya patuloy at walang cravings, hindi naman siya araw-araw, ay maaaring hindi siya eating problem or eating disorder. Paalala naman ng gastroenterologist na si Dr. Paulo Di Mapelis, lubhang delikado sa katawan ang gawain ni Ray. Di lamang ito maaaring madamage ang ating gastrointestinal tract at ngunit ito rin ay may potensyal na makalason sa ating katawan. Maaaring sumakit ang ating tiyan at magsuka. Maaaring manghina ang pasyente at maaaring ikamatay. Halos buong buhay nang ginagawa ni Ray ang kanyang kakaibang talento. Maswerte siya ngayon at wala pa siyang iniinda. Kaya kahit tila nasa hukay na ang isa niyang paa,
Patuloy pa rin sa paggawa ng nakamamanghang. Sabi ko sa isip ko, balang araw mahihila rin kita, sabi ko. Kaya nung nahila ko na yung bus, ang saya ko, sir. Kahit isang linggo yung sakit ng katawan ko, bugawa ng paghila. Mga binti ko, tinitiis ko. Basta kikita lang ako para sa mga anak ko. Kakaibang talento na sinamahan ng puso at tibay ng loob. Yan ang Pinoy Iron Man na si Ray, na kahit anong buhat, hila o nguya pa ang gawin, talagang kakayanin. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.